Grabe si VP Inday, speaking of Attorney Claire. Grabe si VP Inday. I did not expect that, di ba? Ang terms niya, and I am quoting here, quote niya is, bangag ka na nga, wala ka pang prinsipyo. Tapos tama, si Banat Byron ay pinadala naman ng subpoena. Actually, yung NBA shouldn't be using the term subpoena. But sige, anyway, chance. Pinadalan sila ng summons ng NBI to appear before the law enforcement agency. So, hindi naman sinabi kung cyber libel ba or din, full utterance. Mayroon pang ba na hindi naman pinapangalanan pa so far na nakatanggap din po ng mga summons galing sa National Bureau of Investigation. Ngayon, a few months ago, kikita niyo, systematic naman sila. Nag-announce naman si Director Santiago na mayroon silang iniimbestigahan na 20 daw na vloggers for spreading fake news. Ewan ko ba? So, una in-announce nila, tapos ngayon nagpapadala sila ng mga summonses. And it's being conducted rather publicly. So, nakikita natin, ito na nga. Once again, the challenge is, ito ba ay pagpapasikip ng democratic space natin? Ako, I am of the opinion na yeah, it is. Maliwanag yun. Kasi, what exactly, if they specified kung ano yung utterance na yun, di mag-iingat tayo, sige, hindi na natin gagawin. Instead, yun na nga, widespread yung fear because they are not telling us exactly what these people are supposedly doing wrong or had done wrong. And very targeted yung mga pinapailan. What a coincidence. Anti-Duterte. Coincidence lang yun. Dito, yan. Dito totoo yan. Kasi wala naman si Attorney Claire. Hindi niya naman na-witness. So, dapat na-witness niya para masabing totoo na mga pro-Duterte lang. Grabe si VP Inday, speaking of Attorney Claire. Grabe si VP Inday. I did not expect that, di ba? Ang terms niya, and I am quoting here, quote niya is, bangag ka na nga, wala ka pang prinsipyo. Ang angas ni VP Inday. And ako, ang tingin ko, may mag-iingay na naman about her impeachment, about cases that are filed against her, confidential funds. Yun nga yun ang yung mga nakikita na natin na pinapost. Ito yung ang issue ko is that parang walang konteksto ang ginagawa ng NBI. Parang, come clean. Kayo ba ay nahahabag o naaawa sa ilang mga government officials na nabibirahan ng kritisismo? Aba, hindi naman ba i-comfort ang mga government officials na yon. Hindi trabaho ng NBI to target a citizenry and on their right to speak. And the presumption is always first in favor of free speech bago kayo restrict niyan. So, ang pinakatanong, ba't ang tahimik ng mga kandidato? Yes. Di ba kayo magsasalita dyan? Is freedom of speech na issue with you? And I think yun yung kulang. Ngayong administration, ngayong election. Yun yung nakukulangan ako sa mga campaign, lalo na sa mga senatorial balls, na it's more on the personality lang talaga. 'Di ba? Wala yung masyadong plataforma na labanan ng plataforma. And I think yung hindi kita ngayon. Ang naririnig at nakikita natin siraan. But I don't blame Inday. Kasi nagtimpi nga siya Yes. Nagtimpi siya during the congressional hearings and even during the Senate hearing. Kasi halos si Senator Hontiveros ang angas dun during the Senate hearing. O edi syempre, ultimately,
hindi rin natiis si VP. Doon sa Senate niya challenge na, hindi ba hingi ka ng hingi ng tulong? Grabe si VP. Alam na't alam ninyo na may lalabas. So, pero, itong mga alyansa, magsalita naman kayo, ano ang stand niyo sa free speech? Alyansa, candidates, ano ang stand niyo dito sa mga kaso laban sa mga vloggers? It doesn't matter whether you're pro Duterte or not. It shouldn't matter. For that matter, PDP, alam ko na we're going to vote for you anyway. We're going to vote for you kasi Duterte nan. Pero mas mapapagay ang loob namin if we hear you articulate your position on free speech. And I think ito din yung I think ito din yung hinihintay nung iba. Kasi nakikita natin sa survey, hindi lahat sa Duterte pumapasok talaga sa 12. And I think there are Duterte supporters na naghihintay talaga na ipakilala ng kasama din sa Duterte yung sarili nila at ano yung mga advokasya nila. Ano yung mga stand nila sa issue. And I think pag nagawa yun ng Duterte, well, we have a short period of time, but ang maganda doon is that kung anong gagawin nyo ngayon can actually affect yung voting public. Kasi konti na lang yung time frame, hindi na kung ano si Bong Revilla, how many days bago yung election sumayaw lang ng budots, hindi nakalimutan. So ngayon, kung ano yung gagawin nyo ngayon na magiging malaki yung impact, maaalala yan ng mga tao sa susunod na mga araw kung kailan magiging botohan. So, if this Duterte people, ano yung advocacy yan? Ano yung mga ano ang opinion nila, tatatak yun at hindi na nila kailangang i-follow up, i-support ng support because there's only several days bago yung election. Halimbawa, sa Duterte, marami dyan abogado, Marcoleta, Kindo, Raul Lambino, Jimmy Bondo, did I miss one? Vic Rodriguez. So, yung mga lawyers, pisado na nila yan, yung Article 3, Section 2 ng saligang batas natin. Kailangan nilang ilahad. Ano yung programa ninyo, if any? At least nun lang marinig natin. Paglalaban namin ang inyong karapatan magsalita at magpahayag dahil necessary ang criticismo to maintain the government good. To keep the government good. Yes. Or they can just give you their legal opinions dito para makita ng mga tao kung paano yung pinasis ang mga ganito mga conflicts and mga situations. So, you still have enough time, Duterte, to your leadership. Kaya pa natin. I mean, we're happy to see that you're on your way up. Pero kailangan, we have only 8 days. We need those 8 days na tumatak sa isipan ng mga tao. After all, kailangan kayo na-indict. Kaya we're rooting for you. Sabi ni Marksman, tuwing napapato yung budots ni Revilla sa TV, galit kong sinasabi, nung nagawa mo, tapos agree naman parents ko. Oo, pero tayo yung nag-agree. Ang daming bumoto sa kanya sa kakasayaw niya. So, and it doesn't work anymore to say, bobotante. Kasi sa totoo lang, kumbaga, victim shaming, parang ganon. Sa totoo lang, we need our officials to help us solve the problems of poverty. Kasi poverty means less education and less capability for discernment ng taong bayan. That's why our politicians work very hard to keep us poor, to keep us ignorant. Yes. So, kailangan labanan natin yan. Dapat mag-push din tayo, lalo ngayon na time ng social media, ng internet, to have better services and mga utilities and kasama ng internet, yung kuryente. Kasi if they have access dito sa mga services na to, they can join the discussion and they can... Ano yan? Oh my goodness. Sabi ni Micaela Fernandez, defensive ka agad . I watched that video of Tatay Diggs. He did not say na gagawin niyang 7 pesos ang bigas. Mahina talaga sa comprehension ng mga Pilipino.
Huwag mo naman lahatin, Micaela Fernandez. Ang karamihan ng mga Pilipino siguro. Pero ito, si Attorney Claire Castro lang naman ito. So, iwas tayo sa splash damage o collateral damage. Okay? Concentrate lang tayo dito sa mga sinabi ni Attorney Claire Castro. Tulad ng sinabi ko sa inyo, himay-himay natin na maayos ito. Ngayon, source video muna, bago yung si Digong. No? After this, yung kay Digong, ito muna, source video muna, yung hindi edited, doon sa pag-declare ni Attorney Claire Castro na ang bigas nga ay pinangako ni Digong na 7 pesos per kilo. Okay? Sabi ni Kayo, naku, jet skip na 7 pesos rice bayan. Ay, wala na. Plus saksak. GG. GG, saksak. Abangan na natin, mga kabats natin. Abangan na natin yung pag-arangkada ng approval and trust rating ng mga taga-administrasyon. Okay? Ewan ko kung kasali doon si VP Sara. Kasi nga umaangat ang approval and trust rating si VP Sara. Pero ewan ko, after yung fiasco na nangyayari dito, 7 pesos na bigas, plus saksak bar, babae, checkmate. Oh, come on. Oh, come on. It's a very interesting election after all. Let's go. Attorney Claire Castro, paliwanagan mo nga itong mga tao na mababa ang comprehension. Okay? Ipaliwanag mo kung ano yung pagkaintindi mo. Let's go. Hindi eh. Diba? Ngayon, iniikot nila yung... Ito. Dahil negosyante, tignan mo. Meron si Ilocano musician. Kasing income si Fiona, kaya siya taliwas. Sabi ni Gregor. Si Ilocano musician, ikaw naman, Ilocano musician. At in the same time, sinabi pa ni dating Pangulo Duterte. Sabi niya, umuusok ngayon ang buntot ng mga DDS dahil natupad ni PBBM ang pangarap niya, samantalang si Digong ano na. Ano ba pangarap yung sinasabi mo? Yung pangarap na dalhin sa dahig itong si Duterte? Huwag kayong ganyan. Maging malinaw kayo kasi mga ka-clear, ang lalabo nyo eh. Ang lalabo nyo, ano ba yung pangarap ni PBBM? Dalhin sa ICC itong si Duterte, natupad yun? Kasi hindi natupad yung 20 kilos na bigas, tandaan nyo yan, hindi bumaba yung presyo ng bigas kundi na-subsidize lang ito. Okay? Huwag kayong ganyan, mga ka-clear. Sobrang labo nyo, katulad kayo ni Attorney Claire. Ano ba yung natupad? So far, ang natupad naman, yung pagdala naman sa dahig kay Duterte. Yung bigas, hindi naman natupad yun. Hindi bumaba yung presyo. Let's go. Na itong si Michael yan, matagal niya nang kilala. At negosyante to Adre. Sabi niya, hindi ko makakalimutan yun. Negosyante to Adre. Gustong sumama eh. So kung negosyante, ito lang, the word, it's up negosyante. Anong ibig sabihin nun? Isipin mo, ipapaliwanag niya pa yung word ng negosyante. Ganyang katanga yung mga kaklear. Anong ibig sabihin ng word na negosyante? Anong ibig sabihin nun? Sige nga, mga kabatas natin. Kayo nga, tingnan natin kung tatapat kayo sa mga ka-clear. The word na lang na negosyante, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, magandang babae. Yung word na lang na negosyante, anong ibig sabihin ng word na negosyante? Di ba? Ibig sabihin, driver. Paliwanag mo kasi, Attorney Claire, ikaw naman, quality, Chibi, ikaw naman, quality talaga yan, So, kung negosyante, ito lang, the word, it's up negosyante. Correct. Anong ibig sabihin nun? Di ba kita? Wait. Tumitigas yung tiyan ko. Kita both. Negosyante meaning music ka na, vlogger ka pa, kumikita sa both. Yun ang negosyante. Pero, ito ha, in fairness naman kasi sa mga taong negosyante na kilala ko,
na nalugi, hindi kayo kasali dito. Yung mga negosyante na hindi kumita, nalugi. May mga kilala ko ganyan. Shout out sa inyo. Huwag kayong tumigil, okay? Negosyante, ibig sabihin yan, kita. Kita. Okay? So, kapag nagnegosyo ka, nalugi ka, hindi ka negosyante. Okay, let's go. During the pandemic, yung kaibigan mo, inalaw mo pang pagkakitaan yung bansa. Di ba? Tignan niyo mga itsura ni Atty. Claire Castro, nandidiri siya talaga naman sa ginawa ni Michael Yang na yan. Yung word na lang na negosyante, ha? Anong ibig sabihin nun? Kita. Oh my goodness. Dahil negosyante, dahil negosyante. Well, walang masama sa pagiging negosyante. Atty. Claire naman. Huwag tayong ganyan. Huwag! Stop! Masisira ang buhay mo. Hindi eh. Diba? Ngayon, iniikot nila yung kwento, ang pinapalabas nila, ang mahina ay yung Pangulo. Si Pangulong Marcos. Sabi ni Roman Caparas, hindi po yan pangako, pangarap niya yan na tinupad. Di ba? Hindi naman kayo sa kalahating eng-eng. Paano natupad? Hindi naman bumaba ng 20 pesos yung bigas. Sinubsidize lang. Sige, tingnan natin mga ka-clear. Tingnan na natin mga ka-clear, liliwanagin na natin yung 7 pesos na bigas. Okay? Mag-relax kasi kayo. Tingnan natin, pakita ko na to. Sige papakita ko na rin to. Sige ha? Nandiyan na ba kayo? Dilat na ba yung mga mata nyo? Anong ibig sabihin ng negosyante? Kita. Pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Papakita nyo na. Pangako, 70 pesos. 7 pesos. Ano kaya ito? Ito, sabi ni Visor Sorilla, pangako ni Digong, 7 pesos kilo, 3 months to 6 months. Wala nang mga droga at sasakay si Digong jet ski from Davao to China. Budol na budol. 7 pesos per kilo naman kasi. 7 to 6 months wala nang droga. Well, syempre, kung yung wala nang droga, depende rin naman kung saan yung lugar. Meron din namang lugar dun sa bahay nila, sa katawan nila na wala nang droga. Tandaan nyo mga buds natin, sino yung nanonood ng flip top dito? Ang hindi ko talaga makalimutan mga buds natin. Ang hindi ko makalimutan noong panahon ng flip top ng pandemic, no? Nung umupo si Digong, no? Hindi lang nung pandemic actually. Basta before pa. Nung flip top, nagsisitabaan yung mga MCs doon. So, wala nang droga rin sa kanila, di ba? Pero syempre, small locations, di ba? Sinunod ng flip top dito, di ba? Nung umupo si Digong, nagsitabaan yung mga MC sa flip top. Let's go. Okay. Sige, go, Atty. Claire. Ito dati ang sinabi, mga ka-clear. Sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to basahan nyo kasi ito, mga batas natin. Tignan mo yung mga source kasi nila. Digong nangako ng 7 pesos per kilo ng bigas, tahimik yung mga alagad niya. Duterte promised 7 pesos per kilo rice, then after 2 years, he asked forgiveness to farmers na nalugi ang mga ito dahil sa rice importation. Sino ngayon ang nangako na napako, si dating Pangulong Duterte o si Pangulong BBM? Digong nangako na gawing 7 pesos per kilo ang bigas, pero tahimik ang mga kampon niya. BBM, pangarap na maging 20 pesos per kilo ang bigas, pero kinutya at grabe ang paninira ng mga walang utak na DD shits at ng anti-Marcos. Di ba? Source video pa lang, dapat naman kasi pinaliwanag mo agad yan eh. Oh my goodness. Si Aklas tumaba, di ba? Si Aklas tumaba, yun na lang. To 7 pesos. Tingnan nyo. Up to 7 pesos. Reduce the price of rice by up to 7 pesos. Kaya mo ginawa yung batas, rice litigation law to eh.
Pinaliwanag ko rin yan. Hindi si Digong ang gumagawa ng batas, Attorney Claire, ha? Huwag ka ganyan. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo. Wala na talaga ito si Attorney Claire Castro. Yung gusto mong 7 pesos na kada kilo. Wala naman siyang sinabing ganun. At saka hindi mangyayari yun. 7 pesos kada kilo. Malulugi din yung karinderya na kinakainan namin doon sa Baguio. Ay, hindi pa nakikita sila. Pwede na silang mag-only rice. Isipin mo, 7 pesos kada kilo. Di magkano na lang yung per kilo noon, di ba? Tignan nyo, ganun talaga yung sinabi niya. Hindi nga edited yung pinanood natin. Well, edited, pero hindi binago yung konteksto ng sinabi ni Attorney Claire Castro. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? Wala, unfortunately, mga kabatas natin, napatunayan natin na fake news ulit itong si Attorney Claire Castro kasi nga, hindi naman sinabi na 7 pesos kada kilo. 7 pesos per kilo ang sinabi niya, which is not true. Narinig mo naman doon, sinabi niya up to. Pero pupunta tayo sa original video niyan mamaya. Baka kasi nakat-cut yan 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha? Yan, 2 years ha? 2 years ha? 2 years daw. Ha? 2 years? Ba't siya ganun ng ganun? Alam mo, nagsisinungaling ka pero ganun pa rin yung ginagawa mong pananalita, no? Nangako, 7 pesos per kilo na bigas, ha? Ewan ko sa'yo. Because of the rice certification law. Okay? Per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize. Wala kayo makikita video na nga ako si BBM na 20 pesos na bigas. Ang alam ko sinabi niya, pangarap niya maging 20 pesos na bigas. Mangarap ka, mangarap ka. This crucial reform. Okay ha? Okay. 7 pesos. Ang pinangako. Ang iniisip, no? Kaya may pinaprioritize yung batas RTL to Hindi ako nagkakamali, mga kaklira. Yun lang naman yung involved dun patungkol sa bigas Sabi niya, hindi si Addictus Rex. So, 7 pesos, Pipi Sara. Yung inaspire ng tatay mo. Yun nga talaga, 7 pesos yung inaspire ng tatay mo. Attorney Claire Castro, what's happening to you? My goodness. Ano yan? Because of that law. Diba? Pero natupad ba? Ayan Pero natupad ba? Hindi ka naman talaga natupad. Nag-fail yun. Yung rice tarification law. Nag-fail talaga yun. Pero hindi naman siya nangako na 7 pesos per kilo yung bigas. Nangako na gawing 7 pesos per kilo bigas. Attorney Claire Castro, bakit yung caption? Yung description ng babasahin mo. Tapos, napakinggan mo na nga yung sinabi ni Digong doon na up to. Sino bang Rappler? Rappler ba yung binabasa mo at bilib na bilib ka? Ay. Tignan nyo, binasa pa niya. Hindi man niya nga kinorek. Diba? Pero natupad ba? Ayan Nangako na gawing 7 pesos per kilo bigas pero tahimik yung mga kampon niya. Sino ba to? Joyce Mabini Makanit, ha? Sino ba si Joyce Mabini Makanit? Taga-Rappler ba yan? Ba't bilib na bilib ka? Na you even defy your own senses? Pati yung sarili mong pandinig at comprehension? Pinagpapasawalang bahala mo para lang makapagpalabas ka ng propaganda at maniniwala ka kay Joyce Mabini Makanit? Wala. Ayun. Diba? Ano nangyari sa 7 pesos? Bakit hindi nyo kinukundina na hindi natupad? Sige. Pagbibili ng... Kundinahin nyo kasi na hindi natupad. Ba't nila naman kukundinahin? Trabaho nyo yun. Di ba? Supporter nga sila ni Digong Hindi ko talaga maintindihan din yung logic ng mga tao, no? Na, kunwari, ako, di ba, pro ako sa isang tao,
tapos may kalaban ako, laban sa isang tao na yon, gusto nung kalaban ko, kumampi ako sa kanya at mawalan ng kalaban yung kalaban ko. O syempre, pag pro-Duterte yan, kaya nga pro-Duterte, hindi niya kukondonahin. Yung anti-Duterte, sabihin mo na kumindi niya dyan. Pero wag naman kayong gumawa ng kwentong walang kwenta. Di ba? Bigas, kinukuha sa NFA, kinukuha sa buffer stock, doon lang hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya na yun. Yun, di ba? Yun yung presyo mga ka-clear. Pag NFA, kaya nga, di ba mas maganda, makapagbenta rin ng diretso ang NFA sa tao. Para mura. Pero hindi yan magawa because wala, tinanggal yung provision na yon doon sa RTL. Kasi kailangan, yun nga, di ba? May mga requisites muna. Pero, Attorney Claire Castro, fake news kay. Tignan natin dito, ito yung diretsong sinabi niya, ha. System where rice can be imported more freely. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. Okay. Rice can be imported more freely. Yun yung sinabi niya. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Reduce the price of rice by up to 7 pesos. Reduce, babawasan lang. So kung ano man ang presyo niya ngayon, kunwari ang presyo niya 27 pesos, magiging 20 pesos. Kasi magkaiba yung sinabi ni PBBM at sinabi ni Duterte. Si PBBM, sinabi niya kung ano yung magiging presyo ng bigas. Actual price ng bigas. Itong si Duterte, ang sinabi niya, kung magkano ang mababawas doon sa actual price ng bigas. In other words, itong si PBBM, sinabi niya 20. So 20 talaga ibebenta yon. Ito naman si Duterte, ang sinabi niya, kung ano man yung current price, mababawasan ng 7 pesos. Katulad ng sinabi ko, pag 27 yon, magiging 20 pesos yung bigas. Malinaw naman yun. Ewan ko ba? Per kilo and lower inflation. Reduce the price of rice by up to Diba? up to 7 pesos per kilo. Up to 7 pesos per kilo, i-reduce. Babawasan. And lower inflation significantly. I ask Congress. Ito si Harry TV, wag kang mag-all caps ha. Mababarn ka dito. Sabihin mo na naman, masamang tao si Ricul. May point si Attorney Claire mathematically. Seryoso ka, pupunta pa tayo sa mathematically na yan. Kasi di sinabi niya FPPRD na bawasan ng 7 pesos presyo. Ano ba ibig sabihin ng reduce? Mag-reduce. Mag-reduce ka ng weight. Bawasan mo timbang mo. May point si Attorney Claire mathematically. Doon pa lang sumakit na yung ngipin ko. Kasi di sinabi ni FPRD na bawasan ng 7 pesos presyo. Pero sinabi niya babaan hanggang 7. Ha? Babaan hanggang 7? At di sinabi na bawasan ng 7 per kilo. Magkaiba kasi yan babaan at bawasan. Subukan mo ang katukin yung ulo mo. Harry TV. Try mo lang. Tapos i-TikTok mo. Kung maingay, medyo wala yata ang laman.
O sabi ni No Nonsense, simple English. Ano difference ng reduce to sa reduce by? Reduce by nga yung sinabi niya eh. Babawasan ng 7 pesos per kilo. Ewan ko sa'yo. Mathematically pa eh. Ganyan ba kabobo yung mga ka-clear na yan? What I can't understand, no? What I can't understand dito kay Hari TV na to, no? Hari TV. Parang awa mo sana hindi ka vlogger, ha? Putik yan. May point si Attorney Claire mathematically. Maka-mathematically ka lang. Hindi naman na dapat pinagtatalunan yung simple English eh. Parang yung hearing ko nung last time. Simple English din yung pinagtatalunan namin. Reduce by. Bawasan nga. Babawasan lang, Hari TV. Balik ka na doon. Itong ka-clear na to. Ayan, mga kabads natin. Nakita na natin kung ano yung katotohanan. Attorney Claire Castro, unfortunately, ikaw yung fake news. Babawasan, reduce by ang sinabi. Okay? Hindi sinabing 7 pesos per kilo ang magiging presyo ng bigas. Goodness. Lipat tayo sa kabila, mga kabads natin. Yung ating link, nandiyan dyan po sa ating live stream chat at 5 yung live stream natin ngayon. 4 to go.